Perfect tropical island ba ang hanap mo? Yung tipong may crystal clear na dagat, may white sand pa. At di lang yan, isang isla na mula Boracay, ang ganda. Has a very good snorkeling spot. At higit sa lahat, napaka-affordable pa. Tara, let me take you to a beautiful island located between Leyte and Cebu. An island that is truly gifted with natural wonder. Ladies and gentlemen, Welcome to Kalangaman Island! hey guys, this is The Wanderer and welcome to my vlog. Ang Kalangaman ay isang isla sa Visayas Archipelago na halos 16 na kilometro ang distansya mula sa mainland ng municipality ng Palumpon, Leyte. Sa mga gustong pumunta, you can visit the official page of the Palumpon Ecotourism Office at doon mo makikita ang kanilang mga mobile numbers for your queries and clarifications at ang kanilang portal din naman for your online booking. Presently, ay ito mga rates para makarating sa Kalangaman Island. At take note na sa ngayon ay hindi pa pwedeng magpa-reserve ng cottage, which has also a little bit of a downside na i-discuss natin mamaya later in the video. And now that we're all set, tara, come with me on a day tour trip on the beautiful island of Kalangaman. Pagdating sa Palumpon, ay agad naming hinanap ang tourism office para mabayaran ang aming entrance fees. At strictly, no ID, no discount. Mabilis lang ang proseso at di nagtagal ay nabigyan din kami ng assigned pump boat. Matapos ang kaunting safety orientation, ay finally, naglayag na kami patungo sa isla. More or less, nasa mga 45 minutes ang kailangang lakbayin patungo sa isla. At di nagtagal, ay amin ring narating ang isla ng Kalangaman. Di pa nga nakakadaong ay napuno na kami ng thrill nang makita ang napakaputing buhangin at napakalinaw na tubig ng isla. Talaga namang wow! Kasaganda! (7:45) ng umaga na makarating kami sa isla, pero nakakadismaya nga lang kasi wala pang bakanting cottage pagdating namin. Ayon sa mga staff ay kailangan daw muna namin magantay ng mga 1 oras, maghintay na umuwi ang ibang mga bisita at kaming pumalit sa cottage nila. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi pa pwedeng magpa-reserve ng cottage sa isla kasi punuan pala at kailangan mo nga lang naman maghintay ng mga 1 oras bago magkaroon ng bakante at bago kayo magkaroon ng sarili ninyong cottage. For the meantime, ay binigyan muna nila kami ng mga mesa at silya para naman kami ay masettle kahit papano. We also made use of the time para ma-prepare ang lahat ng dapat ma-prepare, lalong-lalo na mga pagkain bago kami makalipat sa aming cottage mamaya-maya. Habang abala sila sa paghahanda, tara, sulitin natin ang oras at libutin muna natin ang buong isla. Una kong ipapakita ay of course ang mga facilities ng Kalangaman Island. First stop ay ang kanilang mga tindahan. Bukod sa mga pagkain at snacks, ay mayroong hot water ang mga tindahan dito. Pwede ka magtimpla ng kape at pwede ka ding bumili ng instant noodles. Iliban pa diyan,
ang mga tindahan din na nagsisilbing charging station sa isla kasi wala pa itong proper electric connection hanggang sa ngayon. Gumagamit sila ng power banks na charge mula sa mainland Palumpon at tinadala nila dito sa isla. Sa mga nagtitipid, advice ko sa inyo ay magdala kayo ng sarili ninyong power bank. At least diba, hindi mo na kailangang magbayad sa charging fee. Isunod natin ang kanilang mga CR at mga dressing area. Important to take note na wala pang freshwater connection sa ngayon ang isla, kaya ang tubig na ginagamit nila dito ay puro tubig alat. Kung gusto mong magbanlaw ng tubig tabang, kailangan mo munang maghintay na makabalik sa tourism office ng Palumpon Mainland. May shower area dun na pwede mong pagliguan. Sa mga mahilig naman sa ihaw, ay may mga ihawan ang isla ng Kalanggaman at tiyak na hindi kayo magsisiksikan kasi more than one ang kanilang ihawan. Ayon pa sa mga staff, ang grilling area ay siya ring cooking area. Kung may dala kayong mga portable stove at mga pagkain kailangang lutuin, dun lang sa spot na yun pwedeng magluto. Hindi pwede sa saan pa mang iba. Last but not the least ay ang kanilang medic station. Okay guys, after showing the facilities of the island, now is the time for the most awaited part, the exciting island tour. Yun guys. So bali, pagdating namin sa isla, ang agad sa napansin ko ay bukod sa napakalinaw at napaka-blue ng tubig, ipinong-pino din po yung mga buhangin. Tingnan mo, oh. Puti na at pinong-pino pa at napakaganda sa paa guys. Hey guys, so yun nga. So itong side na to ng Kalanggaman, ito yung facing sa Palumpon. So, Palumpon over there. At ito yung side ng Kalanggaman at pinaka-famous na swimming spot. At dito din dumadaong yung mga pump boat na nagkakarga ng mga pasahero parot parito sa taon. Tingnan nyo naman ang dagat guys. Oh. Wow! Ang ganda! Ang linis tsaka ang ganda. So ito nga pala yung east side ng Kalanggaman Island. At ito yung pinaka-busy. Andito yung maraming mga cottages. Andito nakakonsentrate yung maraming mga tao, yung mga watchmen, mga tindahan natin dito sa side na to ng Kalanggaman. Mayroon ding magagandang sandbars both sa east and sa west side ng isla. Unfortunately, high tide ngayon kaya hindi ko may papakita ang kahabaan ng sandbars. Important to take note na hindi normal ang agos ng tubig dito sa sandbars, kaya ito ay diniklara na no swimming zone ng LGU ng Palumpon. Nevertheless, ang place na to ay perfect sa pagkuha ng mga magagandang litrato. So sa paglilibot natin, ngayon na more or less nasa gitna na tayo ng isla. This place, this is somewhere between east and the west side of the island. Well, kung gusto mo ng mas tahimik na lugar at lugar na malayo sa maraming mga tao, then this is the spot kasi halos lahat makikita mo dito ay merong mga establishmento na unfinished pa, pero kadalasan talaga at karamihan sa makikita mo nga dito ay mga puno. So wala kang ibang maririnig kundi hagushos ng mga dahon tsaka yung mga alon mula sa beach.
sa Kalangaman. At mahangin pa guys, so nakakadagdag din sa fresh feeling yung mahangin na area dito ng Kalangaman. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa west side ng Kalangaman. Ganun side, touchdown, Kalangaman, west side. At ito yung pinaka least busy side ng Kalangaman. Walang katao-tao talaga guys, oh. Ako lang mag-isa dito. Pero siguro in the future, in the near future, madidevelop na din tong lugar na to. Kaya advice ko sa inyo, habang hindi pa ito na-develop, punta na kayo dito, tsaka sa Kalangaman, at wag niyong kaligtaang puntahan tong peaceful place na to. Kasi worth it talaga. Tsaka, pag napunta pala kayo dito, especially pag may kasama kayong bata or for your own personal safety na lang din. So, mag-ingat lang kayo dito kasi wala kasing mga watchmen dito dahil doon nakafocus lahat. Walang magbabantay sa inyo dito. So, whenever you are in this place, wag kayong lalabag sa rule, especially sa rule na dapat bawal maligo sa sandbar dahil talagang tigoks talaga kayo pag walang nakakita sa inyo. Ewan ko na lang. Kung snorkeling or diving naman ang trip nyo, then this spot is perfect for you. Ito yung spot ng Kalangaman Island na facing sa Villaba, Leyte. Yung kabilang side kanina was facing Palumpon, pero ito naman facing Villaba. So sa area na to, marami mga bato-bato, no? At kanina may nakita nga akong mga isda. Meron ding ilang mga crabs. Nauna na silang naligo habang naglilibot tayo sa isla. Kaya let's go! Ano pang hinihintay natin? Let's take the plunge! Ang norteng bahagi ng isla ay ang designated snorkeling spot at syempre, pahuhuli ba tayo? Tara, let's see kung anong mga aquatic creatures ang makikita natin dito. To my surprise, nakita ko rin ang maituturing na pinakasikat na isda sa buong mundo, ang clownfish na ating nakilala sa movie na Finding Nemo. Subalit, sa kabila ng napakagandang yamang dagat, ay mayroon palang trahedyang nakabinbin. Dahil sa mga dagat na nakapalibot sa isla pala ay nakatira ang tinaguriang pinakamakabandag na isda sa buong mundo, ang reef stonefish. Stonefish ang tawag dahil sa anyo nitong kahugis at kakulay ng bato. Kaya doble ingat lang talaga dahil ang kamandag nito
ay kayang pumatay ng tao. Sa may likurang bahagi ng isda, nakaumbok ang mga matutulis na mga tinik nito at madalas na trahedyang nangyayari ay ang aksidenteng pagkaapak sa mga ito. Kaya pag lumalangoy ka dito, iwasan mo ang paglangoy na nakapaa. Mas mainam na magsuot na makakapal na footgear at iwasan ang pag-apak sa kung saan-saan, lalo na kung hindi mo alam kung anong inaapakan mo. Sa ngayon ay may antivenom na ang lason ng stonefish. Subalit hindi ko pa tiyak ang availability nito sa Palumpon, Leyte. Pero kahit walang antivenom ay pwedeng gamitin ang mainit na tubig para makontra ang kamandag ng stonefish. Truly, Kalangaman Island is gifted with pristine natural beauty. And despite of its current limitations, I will still recommend Kalangaman Island for those who are planning for their future travels. Naging napakasulit ang stay namin dito sa Kalangaman at actually, nabitin pa nga kami kaya see you back soon again, Kalangaman. Kaya ano pang inihintay mo? Mag-book for Kalangaman trip ka na! I hope you enjoyed the video and if you did, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.